Diyos na mahabagin at pinakamakapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito na kami po ay inyong tinipon sa iyong bahay-sambahan upang makapagsamba at makapag-aaral po ng iyong salita. Nagpapasalamat po kayo, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong kalakasan at panibagong biyayang pinagkalob niyo sa bawat isa. Salamat, Lord, sa protection, provision, and guidance sa buong isang linggo. Sa oras pong ito, Panginoon, hililin po namin na samanawa kami ng iyong banal na Espiritu. Siya po nawa, magbigay ko nawaan sa bawat isa upang maintindihan po namin ng pag-aaralan namin ng iyong salita sa Biblia. Hiling po namin, Panginoon, ang dagdag na karunungan sa aming tagapagsalita. Ganon din, Panginoon, sa bawat isang makikinig. Hiling po namin, Panginoon, na ihanda niyo po ang aming mga puso at naway karapat-dapat po kami sa aming gagawin sa buong maghapong ito. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri, nagpapasalamat po kami at ito po yung mandalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Tawagan ko po si Brother Don para tayo ay pangunahan sa awitin. Para tayo muna ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Brother Don, salamat kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsisimula, sa ating service ay hinanyaan ko pang bawat isa na tayo po ay magsitayo at tayo po ay umawit. Tayo po ay magsimula sa awiting Yesterday, Today, and Forever, Jesus is the same. Sa Tagalog po, awitin natin ito. Yan. Isang himno na nagpapaalala sa atin na mula noon hanggang ngayon at hanggang magwakas ang mundo, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Yesterday, Today, and Forever, kahapon, ngayon, kailanman. Awitin natin from 1st hanggang 4th stanza. First verse now, sing. Kay tamis ng kanyang balita na nagliligtas. Kahapon, ngayon, kailanman, si Jesus ay tapat. Pag-ibig niya't kahabagan ay di nagmamahal.
tumawin tayo ng ligaya ng buhay. Kamayan natin ang bawat isa. At ligaya ng buhay. Dalawang chorus now. The first chorus now. Ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo. Awitin natin yung sa hymn number 104, ang hymn na Amazing Grace, How Sweet the Sound. Amazing Grace, How Sweet the Sound. Nagpapaalala sa atin, number 1, tayo ay mga taong wretched na niligtas ng Diyos. Pangalawa, tayo ang mga taong tinuruan ng katotohanan ng Diyos. Pangatlo, tayo ang mga taong nilid ng Diyos patungo o palagpas sa mga trials and temptation. At panghuli, tayo ang pinangakuan ng Diyos ng tunay na kaligayahan at eternal peace kasama niya sa paraiso. Kaya awitin natin ang Amazing Grace from 1st hanggang 5th stanza. At sa kalagitnaan, awitin natin ito mga kapela. Amazing Grace, the first verse now, sing. Amen. I
Last time sa mouse. When we're in there, 10,000 years, bright shining as the sun, with glorious days, to sing God's praise, than when we first began. Maraming salamat sa tingin. Dahil po magsipo. And amen. And the people of God say, amen. Yung tama yung tama yung sa awitin. Ang buong rason kung bakit tayo ay nandito ngayon, tayo may nag-church every Sunday, ay dahil lamang sa grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ang dapat hindi mawawala sa ating isipan, sa inyong puso. Kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, siguro tayo ay kinuha na ng Diyos sa ating katigasan ng ulo, no? Kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, siguro hindi tayo makakarating ng December. Kalain nyo, 11 months ago, ngayon January 2026 na next month, no? Grasya lang lahat ng Diyos. At hindi natin in-expect na makakarating tayo dito sa December na ito. But mga kaibigan, mga kapatid, welcome sa inyong lahat, and we are glad that you are here. We are glad na kasama namin kayo ngayong umaga sa ating worship. Hindi tayo nandito para magkaroon ng kasiyahan or social interaction. Nandito tayo sa church for one thing. Ano yun? Every Sunday, nagbibigay tayo ng isang araw dedicated solely para lamang papurihan ng Diyos. Kaya sana yun rin ang inyong intention ngayong umaga, yun rin ang inyong intention ngayong worship. Before tayo mag-continue, let's recognize 3 visitors this morning. Una po ay, tawagin natin ito, at for sure, yung kasi yung nakakilala dito kay Lemuel Noilan. If you could stand up, and the people of God say, amen. Welcome back. No? Thank you very much. At ito ay namin before, no? Nung tayo ay nakasama pa natin noon sila CJ nung mga kabataan dito. Okay? Next naman ay let us also welcome Zaira May Aceves. Tama mo ba ito? Zaira? Sige po, pakita yun. Okay, and the people of God say, welcome Zaira, thank you. At thank you, nakasama ka namin, thank you. At pwede ka naman po. And next naman ay si Dayan Napala, tama ba? Okay, and the people of God say, welcome Dayan at welcome sa morning na ito, no? At ang sabi ko kasi ang Diyos ay tunay na nagtatrabaho sa bawat araw natin. Nakarating tayo ng December. So, before anything else, let's go sa ating announcement. Konti lang naman ito. This coming Sunday will be our Thanksgiving Sunday. No? Ito po ay pasasalamat natin sa Panginoon kung anong gusto nyong dalhin sa Panginoon, dalhin nyo. This is not necessarily or fixated sa no? Kung kayo ay may gustong dalhin sa Panginoon, namunga na yun yung pili, dalhin nyo yung puno ng pili. Di joke lang. Yung pili, syempre yung bunga. Okay? Kasi, ito na din pasalamat sa Panginoon. Wala tayong itotoka dito, didiktano. Kung anong gusto nyo ipasalamat sa Panginoon, bigay nyo. Kung financial, meron tayong envelope dyan sa Sunday, maglagay kayo. Or kung ito ay bunga ng inyong puno sa bakuran or isang gamit na gusto nyong ibigay sa Panginoon para magamit sa kanyang gawain, ay inyo pong ibigay bilang pasalamat sa Panginoon. That's everyone's Thanksgiving this coming Sunday. On the second part, sa afternoon, pagtapos po nito, ang next service natin ay 5 p.m. na. That would be for our Lord Supper. No? At para po sa lahat ng members na nandito, it is our joining together sa lamesa ng Panginoon
sama-sama tayo sa pag-aalaala at pagre-recognize ng ginawa ng Panginoon para sa atin. For every members, lahat ng members ng Camellia Baptist Church, tayo po ay required to be on the Lord's table this coming afternoon, 5 p.m. Tayo po ay gagawin natin ito in remembrance of the Lord Jesus Christ sa kanyang ginawa, at ito rin po ay bilang reflection sa bawat isa sa atin. Dahil, of course, kailangan nyo mag-prepare. Hindi lang pwede basta uminom at mag-partake ng Lord's Supper dahil ito ay may consequences pag hindi ka handa. Pero pag kayo ay mag-decide na mag-partake, inayos nyo ang sarili ng Panginoon, then it is a joyful event para sa bawat isang member dahil aalalahanin natin yung ginawa ng ating Diyos, ng ating Kristo para sa atin nung niligtas niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, I invite you 5 p.m. Next Sunday afternoon. Then, after that would be our last Sunday. Sa last Sunday natin, doon na rin ang ating camp. No? So yung mga gusto sumama sa camp, mamaya, ipa-finalize na yung ating registration, ipa-finalize na yung ating venue. Okay, yung mga gusto sumama sa camp, paghanda na kayo ng mga gamit ninyo. Andyan ba? Parang hindi na palabas yung mga banner natin Okay? Na palabas mo ng ating Invitec. That would be 28, 29, and 30. Okay? Sa 28, 29, and 30, mag-start po siyang hapon. Ang service natin po niyan, wala na tayong hapon kasi gabi na po ang service natin. That will be 7 p.m. in the evening. Okay? At open pa rin po ito sa para po sa lahat ng gustong umattend that evening para po sa ating last service. Okay? And lastly, para po sa ating individual and family testimonies for this year, mamayang hapon. Okay? So may listahan na at yung mga ready na ay pwede na kayong mag-volunteer mamaya. Okay? At syempre, yung dalawa nating guest, dahil kayo ay next year wala na for sure, kaya mamayang hapon ay kasama na rin kayo dyan. Okay? So, okay. Without further ado, tayo po ay papasok na sa worship. I-ready na natin ang ating isip sa paglapit sa Panginoon. Ako ko si Brother Don para i-lead tayo sa congregational and sa ating choir. Brother Don, please. Inaanyayahan ko po ang choir. Choir po. Tayo na po ay umakyat. At inaanyayahan ko rin po ang bawat isa sa atin na sabayan kami sa pag-awit. Sa pag-awit ng hymn na Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hindi po ito Christmas song. Isang reminder sa atin, hindi ito Christmas song, kundi isang hymno na nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay karapat-dapat na purihan at ang Diyos ay karapat-dapat na bigyan ng utmost adoration. Nawitin natin ito ng joyful, joyful, we adore thee, with the intent na nagpapakita na tayo ay niligtas ng Diyos at kasama na rin ang Panginoon. Awitin naman po natin ang first hanggang third stanza. Joyful, joyful, we adore thee. On the first verse na sing. Joyful, joyful, we adore thee. God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee. Opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness. Dry the dark of night.
po yung card director para i-sabi ng so. Babasa lang po tayo 1 John chapter 4 verse 10. 1 John chapter 4 verse 10. Sa inyong mga Bibles at pwede pakilabas dyan sa ating Invitec. 1 John chapter 4 verse 10. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 10, herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Amen. It's not that we love God, but God loved us. Verse 19. We love Him because He first loved us. Jeremiah 31 verse 3, and we will end with this verse. Jeremiah chapter 31 verse 3. Sabi sa 31 verse 3, andyan na ba sa ating webcam? Jeremiah 31 verse 3. Sabi sa verse 3, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I known thee. Thank you very much, and let's all sit down. Naka-awit po ng choir this morning is titled, I sought the Lord. Hinanap ko ang Panginoon, pero pagkatapos nun, nalaman ko. Ano yung nalaman ko? He moved my soul to seek Him, seeking me. Hindi pala ako ang naghanap sa Diyos. Amen. Kung hindi sa paghanap ko sa Diyos, yun pala ang Diyos, hinahanap na pala ako. Kinikilos niya ang aking buhay para lumapit sa Kanya at makilala siya. It was all God. It was not me or anything that I have. Mga kaibigan, pakinggan po natin this very short and beautiful hymn, I sought the Lord. Pakinggan po natin. Purihin ang Diyos sa mga Sunday School, sa inawit ng choir. At ngayong umaga po mga kapatid,
ay dadako tayo sa pinakamahalaga. Bakit ang mga tao nagpupunta sa simbahan pag Sunday? Okay. Why? At kayo rin po, bakit kayo nandito? Kami naman, bakit kami nandito sa Bicol? Okay? So yan po ang mga tanong na una natin titignan. At tayo po ay magbigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Exodus chapter 30, 28 hanggang 38. Babasahin po ng kaliwa po ang 28, sasagot ng 29 hanggang makarating ng 38. Exodus chapter 30. Tayo may magsitayo lahat sa pagbigay galang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Ready na po kayo sa verse 28, Exodus chapter 30, verse 28, begin. Okay. Verse 39. Ay na po sa kanan. Okay. 30. So yun po mga trabaho natin, ba't tayo nasa simbahan pala? Okay? Yan po sa verse 30. Next, verse 31. Verse 22. Okay, verse 23. Ito na po 34. Tandaan niyo po ito, dahan-dahan na unawain natin ang verse 34. May Tagalog naman. Verse 34, begin. Ito Moses. Stati, kunay ka. Yalbano. With pure frankincense. Each shall be ready like with. May inuutos sa Diyos. Dalhin natin pala pag nagsisimba. Okay? Hindi tayo makakakuha simbahan ng magandang preaching. Hindi tayo nagpupunta simbahan para marinig ang magandang awitin. May utos ang Diyos. Okay, next verse 35. Okay. Tanin niyo kaya pala tayo nagpupunta doon, may dala tayo sa Panginoon, may inutos siya upang tayo maging pure at banal. Okay po? Okay, next, verse 36. Yung pa naman ng Diyos at mga tao nagsisimba ang mas mahal ng tao kasal. Verse 7. Yan po yung pinag-aralan sa school. Diba? Kaya pala tayo kay Kristo, upang tayo maging banal, huwag natin gagawin ang gusto ng laman, kundi yung gusto ng banal na Espiritu na nakatira sa atin. Yan po ang sinasabi dyan eh. Last 38. Ang cut-off po dyan ang gamit sa Greek. Pag hindi pala natin ito nagawa sa Panginoon, may kakahantungan ang ating buhay. Ika-cut off tayo ng Panginoon. So, kung umaga po ito, anong oring pagsamba na nakapagbibigay kaluhuran sa Diyos? Yun po ang ating tema ngayong umaga. Exodus 30, 28 to 38, uri ng pagsamba na nagbibigay lugod, nagbibigay saya sa Diyos na ating Panginoon na nagligtas sa atin, namatay sa krus para tayo ay tubusin sa kasalanan upang ang ginagawa natin pagsisimba. Hindi yung pag-aawit, hindi yung pag-pray, kundi lahat ng ginagawa natin magbigay kaluhuran sa Diyos.
Yan po ang tema natin ngayon. Sa binasa ninyo, magmula sa 38 hanggang, 28 hanggang 38. So ngayon po tayo manalangin. Naging salamat po sa pagbigay po ng entusiasm sa bawat isa. Pagbigay nyo, pagbalik nyo sa mga nagkaroon ng mga panghihina, pero naunawaan nila na wala kaming magagawa kung lumayo kami sa iyo, Panginoon. Mas mapapahama kami pag tumalikod kami sa iyo, mga inuutos. Lord, tulungan niyo po kami ngayong umaga, maunawaan ng totoong pagsamba, at hindi yung kung ano ang nais namin na may nakukuha kami, magandang preaching, magandang awitin, magandang atmosphere sa chapel o sa pagsasambang ito. Hindi pala yun ang nais yung Panginoon kami, ay magdala ng iyong nais sa aming mga buhay, unang-una ng kabanalan, righteousness, at pagiging katulad ni Kristo ang dala namin tuwing Sunday. Salamat po. Kayo po, Banal na Espiritu, manguna. Akin pong ino-offer muli sa inyo ang aking inaral na ito. Ako, Panginoon, ay hindi naman karapat-dapat, pero yung kung minarapat sa iyong biyaya at kabal. Buksan niyo po ang bibig ng lingkod na ito. Wala siyang kakayan, kundi ikaw lang, Panginoon, magbigay ng kapangyarihan sa salitang iyong bibigasin, na ito po ay makaunawa ang lahat, magmula sa bata hanggang sa nakatatanda, ng totoong nais mo sa buhay namin sa bilang kami ay nagsasamba sa Espiritu at katotohanan. Pangunahan niyo po kami, kayo po maitaas na pangaral, kayo po mag-bless, kayo po mag-pundit ng puso sa pangalan ni Jesus. Amen. So, actually, ang message po dito, 4 lang. Okay, pakilabay na po sa screen kung naisulat na ng aking pinasusulat na technician. Okay, 4 na bagay lang po doon. Wala na sa akin yung di ko na maalala. Nandoon na po sa kanya. Okay, so, number 1 ay kung yung papansinin dito, sa verse 29, ang sabi doon, okay, ano sabi sa verse 29? Sa binasa ninyo? Ano sabi po doon ay, okay, sabi ng 29, at kayo'y magsasanctify o pakakapanalin. Okay? 39 po, pakilabas ang 39. Okay, verse 39. 29, sorry. 99. Pagkabanalin mo ang mga iyon upang maging kabanal-banalan. Ang daming pumupunta simbahan ngayong oras na to. Ang daming simbahan sa buong Pilipinas. Pero nagpunta si doon para daw magkaroon ng kabanal-banalan? Hindi eh. Nandoon sa loob ng simbahan, nagbabasa ng cellphone. Kabanalan ba yon? Okay, mga kapatid, hindi ko po kayo pinagagalitan sa mga pero nahihiya ako sa Panginoon na nag-utos kay Aaron na sinabing ganito eh. Okay? Asan sabi pa dyan? Sino bang humawak sa mga yun ay magiging banal? Ano bang panginahawakan nyo? Ano ba? Sarili ba natin itong buhay natin? Dinala natin sa templo para magsamba? Atin ba to? Hindi po to atin. Ito'y hiram na buhay sa Panginoon. At kung ano ginagawa mo dyan na pinapubusok mo ng kasalanan, mananagot ka. Okay? So, next, natitingnan natin. Napaka-iksi lang nito pero mahaba ang aking introduction dito. 31 and 32. Okay, verse 31, 32, ano pong sabi dito? Una po yung priority of worship. Bakit kayo nagsasamba? Ba't kayo nagsisimba? Magkaiba ang pagsisimba at pagsasamba. Okay? Ang pagsisimba, pupunta ka lang doon, wala lang, nagsimba ka lang eh. Tapos uwi. Pero yung nagsamba ka sa espiritu at katotohanan, ibang klase yon. At yun ang pag-uusapan natin. Okay? Sa verse 31 and 32, ang kapangyarihan o impluensya mo kung bakit ka nandito at hindi ka po may nakukuhang magandang preaching, magandang awitan na halos tumalong ka na saya ng nagkaawitan ng mga tao dito. Hindi yon ang kailangan mo. Ang kailangan mo, ang banal na espiritu ang magdadrive ng puso mo, magiging motor ito para magsalita ka na ang Diyos ang nagliligtas, kailangan nila ng tagapagligtas. Yun po ang totoo dito. And then, verse 32, sabi diyan, 31, sabihin mo sa mga anak ni Israel, ito ang aking magiging banal na langis na magbubuso kung panahon sa iyong mga salinlahi. Ang oil po dyan na speak sa Old Testament is the person of the Holy Spirit. Ito po yung mag-guide. Ito yung mag-guide sa atin ng banal na espiritu. Sabi kanina sa question Sunday School, ang gandang tanong noon. Mayroon tayong espiritu, kaluluwa at katawan. Okay, yung God consciousness, may espiritu ang Diyos sa atin. Hiningahan tayo noon eh. Pero ang nakakatakot, ang kaluluwa mo ba ay ligtas na? Baka hindi pa. Kasi sabi nga kanina sa Sunday School teacher natin, mas mahal ng tao ang gumawa ng kasalanan kaysa pumunta at hanapin ang Diyos. Kaaway nila ang Diyos. Kapag kaibigan mo ang mundo, kaaway ka ng Diyos. Amen. Tama po ba? Ang dami mga kapatid, hindi ko kayo tinatakot. Bilang Pilipino, mamaya dadaanan natin ang kultura natin. Ang kultura ng mga Pilipino, bilang nasa Pilipinas ka,
Kapag hindi ka Muslim, ikaw ay? O, sinong mga nag-apply katulad ko? Pag nag-apply kayo ng biodata sa isang kumpanya, nilalagay nyo ay Christian. Bakit? Pilipino ka eh, hindi ka Muslim. Tama? Good morning po. Happy birthday. Muna birthday na nakaraan. Atensyonado kayo. Mga kapatid, ang worship area ito, this is our worship hall at ang nagsasamba ay mga Church of God, ang simbahan ng Panginoon ay kayo at ako, at ito po ay worship hall na nandito, nakikita dapat ang kabanalan. Kaya mga bata natin, tinuturuan natin, pag nag-worship tayo, hindi yung may pinag-uusapan kayong iba. Kundi ang pinag-uusapan dito, naisip mo ba na itinuro ng Diyos, sabi kay Aaron, ituro mo sa mga anak mo, ang kabanalan! Ang problema, ang mga magulang, hindi banal eh. Kaya lumalabas sa mga bata. O huwag kayong magagalit sa akin, wala niyan dito. Okay, wala niyan dito. Sa labas yan. Now, Numbers, 37, verse 7, pangatlo. So, number 1, the priority of worship. Number 2, the power of influence others in worship. Paano nga natin sila madadala kung tayo mismo parang hindi nagsasamba? Nandito lang tayo dahil masaya tayo, nag-aawitan, nagsayawan tayo. Hindi po ganun. May pinadadala ang Diyos sa atin. Kaya, verse 37, ang pangatlong titingnan natin mamaya, napakaiksi lang nito mamaya, okay, ay 37. Sabi ng 37, pakilipat po. Okay, sabi ng 37, and as for me, as for the perfume which thou shalt make, eto po anong oring mabangong samyo sa kapwa mo ang gagawin mong pabango? Bibili kang mamahalin? Oh my friend, dito lang yan sa lupa, hindi yan aabot ng langit, at hindi yan maamoy ng Panginoon sapagkat ang tinutukoy na perfume pinapadala dito ng Panginoon ay yung samyo ng kabanalan mo na nakita ng family mo at nakikita ng kapwa mo, ang kabanalan na natutunan mo sa Biblia, na yun ang naamoy nila, nakikita nila katulad ni Mary, naalala niyo si Mary, binasag niyo yung pabango na matagal niya lang tinatago, namana niya sa kanyang lola, na mamahalin, at binasag lang ito, sabi ni Judas, pagbihira, sinayang mo yung pera. Nakita po niyo yun? So dito po sabi, ang uncensored iyong gagawin, are you listening? Yung pong ating testimony, yung ating pagpapakita sa ating asawa, sa ating mga anak, na patutuo natin, yun ang mabangong amoy na hinahangaan at hinahanap ng Diyos, ang kabanalan na natutunan nyo sa Bible. Okay po ba yun? Ayan po yan, Huwag ninyong gagawin para sa iyong sarili. Kanino pala natin gagawin ang mga kabanalang ito at mabangong testimony ito? Kanino natin gagawin? Para sa Panginoon, hindi kay Mrs., hindi kay Mister, hindi kay Kuya, hindi kay Ate, hindi kay sweetheart, hindi kay boyfriend. Gagawin mo ang mabangong itong testimonya mo sa pagiging Kristiyano mo sa Panginoon at hindi sa kung kanino man. Mga kapatid, kaya marami ngayon nagsasamba, taga Zimbabwe. Simba, uwi. Simba, uwi. Ang tawag ay Zimbabwe. Simba, uwi lang siya. Wala man siya natututunan ng pagsambang totoo. Tama? Ang nagsasambang totoo, ginagaya niya, nag-iipon siya ng mga pabango. Mamahalin po ito. Mayroon pang binanggit doon yung isa sa regalo ng 3 haring mago. Yung ano yun? Binangasan niyo yun? Nakalimutan niyo na kaagad? Anong word yun? Okay? Kakaiba yung frankincense. Hindi Frankenstein, ha? Ayan na naman kayo, mahilig sa horror. Hindi Frankenstein. Frankincense. Wala po yung in-specified sa Bible, but the Bible says that is the glory, the sacrifice of Christ. Lahat na yung frankincense na yun na pinadadala sa atin sa pagsasamba, dapat nakikita sa ating buhay ang buhay ni Kristo. Pambihira, Pastor, wala ako niyan. Well, hindi pa huli ang lahat. December pa lang, may New Year pa tayo. Kaya pa yung baguhin ng Diyos kung susunod ka sa kanyang salita. Amen? Okay. At yan po ang panghuli. Verse 38. Ito na po ang 38. Tingnan niyo po ang verse 38. Sabi niya dyan, okay, whosoever, okay, sabi Tagalog, sino mang gagawa ng gaya niyan upang gamitin pabango sa kanyang sarili, hindi para sa Diyos. Kasi mga kapatid, may mga taong nagsisimba para lang ipakita kung anong may pinibigay ang Diyos sa buhay niya. Nagbigay ang Diyos sa kanya ng kayamanan, magbibili ng mga ginto. Hanggang dito yan, pag naupo, nakaganyan na sa bangko yan paglingko. Hindi tayo nagsasamba para ipakita natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating para masinso. Amen? Ang sabi ng utos na ito,
Sa verse 38 ba yun, o 40, magdala ka ng pinakamabango sa mata ng Diyos na kilos bilang Kristiyano. Are you listening, mga young people? Nagkamali din ako dyan, ako young people eh. Akala ko yung nagsisimba ka, nagpipray ka, umaawit ka, nagsusunglid ka, akala ko natutuwa ang Diyos. Pero sa ilalim ng puso mo, hindi ang Diyos natutuwa sapat ang dami mong ginagawang mali sa harapan ng Diyos. Di ba, mga kabataan? Pag nasa school, imbis na nakikinig ka ng lesson para ma-perfect mo ang exam, nang doon ka naka-focus sa mukha ng girlfriend mo at crush mo, at yun namang babae, hindi yan nagbibigay tulong sa isip mo eh. Di ba? So dito po ay isa-isa na po natin. At bago pumunta sa as I said, mabilis lang ito, magkakadikit lang sila, kasi explain ko lang ng konti, pero ito po ang mahaba, ang introduction ng totoong pagsasamba. Bakit ba kayo nagsisimba? Ano ba yung pagsimba, pastor? Ang pagpupunta po sa chapel, nagtitipon ang church. Hindi po ang building ang church, kayo ang church, tama? Kung tayo ang church, inaasahan ng Diyos sa kanyang simbahan, nandoon ang kabanalan. Okay? Now, there are two things na pwedeng pumatay, magtanggal, umalis ng totoong pagsamba. Ano kaya yan, pastor? Number one, man-centered worship. Nakaano sa isip niya, magsisimba ako, ang galing ng preacher namin, ang galing ng Sunday school teacher namin, ang galing ng pastor namin. Kaya magsisimba ako, marami akong knowledge, hid knowledge, pero wala sa puso ang pagsamba sa Diyos. Nonsense. Tama? Ganun po ang nangyayari sa karamihan. Mga kapatid, hindi po ako nagtuturo. Nasa akin lahat ang kamay ko. Kagabi nung pinafinalize ko at nire-write ko, pagkatapos mag-meeting ang mga men, sabi ko, Lord, ibabalik ko po ito sa iyo. Natutunan ko ang pagsambang ito, ibabalik ko sa iyo ang kapurihan, sapagkat ikaw ang nagturo sa akin. Now, ano ang pangalawang nakakasira ng totoong pagsamba? Maliban sa ito'y man-centered. Ano ang pangalawa? Ang tawag doon ay pragmatism. Yung bang pira-piraso, broken worship. Nandoon ka lang para pakita na, baka nakakaya namin kay pastor, matagal pa naman ako member dyan, para makita niya nandoon din ako, nakusuporta. That is broken faith. Hindi yan totoong pananampalataya. Pakitang, kayo nagsabi ha, hindi ako ha, at least di ba sinunod niyo? Now, mga kapatid, there are two things. Yan po ang sumisira sa totoong pagsamba sa tahanan ng Diyos. Napakaraming Kristiyano sa panahon natin ngayon, iniiwan yung totoong pagsamba. Bakit? Sabi nila, grabe naman itong simbahang ito. Maliban na ang sakit ng mga salita, ang mga kapatid, hindi po yung galing sa amin, galing sa Word of God. Alis na nga ako ng simbahang ito, kayo na lang dyan. Tapos yung kantahan pa, very dry. Wala pang music, instrument. Ganun ba ang hinahanap nyo? Self-therapeutic? Ay doon kayo sa mall, aircon, at kikilitiin kayo doon ng mga masahista, at kung ano-ano. Kasi therapeutic sa inyo ang hinahanap nyo, hindi pagsamba. Amen! Hindi naiiniwaan ng mga taong ito na ang totoong pagsamba, hindi yung kinikilitin sila pag Sunday, kundi nandoon sila nagpapakumbaba. Panginoon, sana po maging mabango ang ginawa ko mula Lunes hanggang Sabado. Naging mabango sa kapitbahay ko, naging mabango sa aking mga kapatid at asawa, ang aking patotoo bilang kay Kristo. Ang dami ngayon ang gagaling, ang gagara ng mga suot, ang gaganda ng mga sasakyan, mga Bentley, mga sports car, magpupunta sa simbahan, magpapakita na sila'y pinagpala ng Diyos, pero ang mga bibig nila, Panginoon, nagpapasalamat kami, ang daming blessing, pero ang puso nila, sabi ng Matthew, ang layo sa pagsamba sa Diyos. Kaya kagabi pa naluluha ko sa Panginoon, ang tagal ko na dito. Ito yung totoong sinasabi ng Biblia. They worship culture. Yung binanggit ko sa inyo kanina, huwag kayong magagalit ha. Mga Pilipino tayo. Ang Bisaya ka pa, Waray, o ano pa man, okay? Napakaraming tao gusto magsimba doon sa malaki. Bakit sa malaki simbahan? May praise and worship. Ano yung kanta mani? Yung ikimpot, ano yung kanta yun? Paborito mo yun din. Ano kanta yun? Nakalimutan mo na din. Di ba? Yung ginagamit ang pangalan ni Kristo, ikimbot, worldly. Mapapupurihan ba ang Diyos noon? Hindi, kasi ang napapupurihan yung laman natin. Wow, ikimbot daw pala.
para kay Kristo. Anong klaseng pag-worship yan? And by the way, music is not worship. It is a vehicle. Sasakyan ito papunta sa pagsamba. Sabi ng Psalms. Okay? Aralin niyo po ang Psalms. Now, they worship culture. Ano ang kultura natin Pilipino? Kung Pilipino ka at hindi ka Muslim, ikaw ay ano daw? O dito, Kristiyano daw kayo. Bilang Pilipino, kayo ay ano? Mga Christian tayo eh. Ayaw nyo mabitin Kristiyano kayo. That is our culture. Christian. Dito. Why? Bakit po? Ito po ang kultura. Okay? That is the worship of our lolo-lola na mga unbeliever. Bakit? Sino ang sinasamba ni lolo at ni lola? Oh, huwag kayong magagalit sa akin. Ang lola ko ay deboto ng ina. At ang ama yata nasa Piyuduran. Ang anak nasa Cebu, di ba? Deboto ang lola ko eh. Naglalakad sa release ng tren yan. Pupunta doon maghapon para lang magdeboto. Pero ang kaluluwa niya hindi naligtas. Bakit? Ayaw niyang maniwala sa Bible nung kami nagpapahip. Mga bata pa kayo, apo, sabi niya eh. Pero di kami nagkulang. Nagsasamba ang mga kultura ng Pilipino sa isang Diyos na nakasabit. Tama hindi? O yan po sinasabi ng Bible eh. Di ba? Romans 1, di ba? Pinalitan nila, at mamaya dadaanan natin yon. Okay, pinalitan nila ang totoong Diyos na nag-create, kundi mas gusto nila yung nakikita at nagbibigay aliw. Ginawa ito ni Aaron, di ba? Kaya yun ang utos kay Aaron dito sa book na ito eh. Na nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, para kunin ang 10 utos, pagbaba niya, sila Aaron ang leader, yung kanya mga assistant ang leader sa pagsamba sa mukha ng guya. Okay, kasi ayaw niyong sabihin ng baka, kasi ang baka, adult. Ang guya nga naman, bata pa, may pag-asa pa. Okay, so, they come to worship because may malaking crowd, di ba? Yun ang gusto ng iba, doon kami magsisimba kasi maraming tao doon. Baka doon ko na makilala si Cristito. Simba siya doon sa Marake. At ito naman si lalaki naman, doon ako mag-a-attend, mag-worship kasi baka doon ko na makita si Cristita. Is that a worship? Pagsamba pa sa Diyos yan? Hindi. Okay? So, ang isa pa po sa mga kulturang ito ng mga, alam nyo na, culture of the unbeliever. Kasi masasaktan kayo, Pilipino tayo, pare-pares naman tayo. Pero alam niyo mga kapatid, blessing na nakakilala tayo sa Panginoon. Di ba? Amen. So, they worship. Some they come to worship because the big crowd, sabi nila mas marami, mas masaya. Okay? Kaya pag kunti lang pala, halimbawa 5 lang nag-aatin dyan, ang dry naman ng simbahang ito. Hindi ito ang totoong pagsamba sa kanila. Okay? Sabi ng Bible, where there are 2 or 3 gathered in my name, napapupurihan siya. Now, the question is, ito po ang tanong. Ako magtatanong kaya. Dahil ba sa malaking crowd ang inaatinan nila? Dahil ba sa nag-aatin sila culturally, Christian daw sila? Dahil ba sa kanilang mayayaman ang mga nag-aatin doon, kaya doon din siya atin, nababago ba? Ito yung sa Sunday School kanina, nababago ba ang buhay ng mga umaatin doon? Dito muna. Doon ba sa malaking crowd, dahil masaya sila doon, madami, mayayaman sila, at sila ay spiritual sa tingin, maayos ang bihis, maayos mag-worship, madami. Mababago ba nila ang mga buhay nila? Hindi eh. Kasi ang nagbabago ng totoong buhay, ng totoong magsasamba, ay ang Diyos na buhay at hindi ang kapwa-tao. Sa papa, mga kapatid, ang introduction ko mahaba Video pagbigyan niyo ako rito. Okay? Hindi nila kayang palitan kahit gaano pa galing ng pastor, eloquent, matalino, at lahat na, but he cannot change the life of a person. Okay? So, ano pa? Papansin natin. Huwag kayo magalit sa akin. Mas gusto ng iba doon sa may praise and worship. Bakit? Nahaaliw sila eh. Nabibigyan ng lugod ang kanilang laman, di ba? Pag nakita niyo na yung may mga dalang tela na nagkagano ka na sa harap, di ba?
Wow, ang ganda naman ng awitan nila. May ano, ang tawag doon? Anong tawag doon? Ay, huwag naman yun. Malalaman nila kung sino. Wag yan, di ba? Di ba? Hindi ang Panginoon nalulugod doon sa pagpalakpak na yun ni David. Kaya si David nagpalakpak at nagtatalon sa tuwa. Yun ang mga rason nila. Bakit daw sila napipraise and worship? Dahil nakabalik ang Ark of the Covenant mula sa pagkakanakaw doon sa lalagyan. Hindi doon si David nag-worship, kundi natuwa siya eh. Hindi yan worship. Natuwa siya. Kaya pag gusto mo doon mag-attend sa malaking crowd at may praise and worship, ang puso mo, ang flesh mo, ang heart of flesh, ang nabibigyan ng gratification. Lugod na lugod ka, wow, ang gagaling nila kumanta, sana anak ko nandoon din. And that's not true worship. Ito na po ang tanong ulit. Can they change the people's heart? Pag magagaling sila. Mababago ba ang puso ng mga tao na nakikiatin sa kanila na isaling hindi? Ang kultura din, hindi rin ng believer. Take note, mga kapatid. May kapangyarihan ba sila na madala ang isang hindi makadiyos at magsamba sa totoong Diyos? Eh sila nga mismo, hindi tama ang pagsamba. Can they bring them? Madadala ba nila? Hindi. Pero salamat, may mga tao dito sa loob na ito na nagdala ng kanilang mga anak para matutunan ang totoong pagsamba. Hindi sa music, hindi sa laki, hindi sa galing ng preacher, hindi sa galing ng awitan, kundi doon sa mensahe ng Diyos na nandoon sa Biblia. Okay? Next. Ano pa pong bang maaasahan natin? Hindi naman pala niya kayang dalhin sa pagtotoong pagsamba, ang kultura, o ang pagpupuri sa pamagitan ng mga praise and worship. Hindi masama yon. Pero yung tamang pagpuri at pagsamba. Kasi doon pala sa praise and worship, may worship sa dulo pero mali ang kanila. Mamaya maintindihan nyo kung bakit. Okay? Then, should the worshiper, yung bang nag-worship mismo, okay, magre-repent ba siya? Eh, unbeliever yung sinisimbahan niya, puro lang doon, alam nyo na, di ba? Flesh. Laman. Magkakaroon ba siya ng repentance? Ay, wala nga sinaturo doon na repentance. Kasi mga unsaved din sila doon. Tama po ba? Pumunta ka doon sa isang crowd na pinapupurihan ng laman at hindi ang Diyos, sigurado, hindi ka doon maliligtas. Kasi ang pinagpupurihan doon ay laman. Kasiyahan ng laman. Di ba? Yung binanggit ni brother kanina. Di ba? Kaya sila nagtataas ng kanilang gusto kasi gusto nilang mag-gratify. Hindi ka nagkakaanak, taas mo ang iyong, di ba? Hindi ka nakakasakay, itaas mo ang iyong passport. That is self-gratification. Magsisimba ako para pag tinaas ko ang aking passport, makakasakay ako. Oh my friend, that is not worship at all. Hindi ito itong pagsamba. Now, take note, no worshiper attending a non-worshiping church. Okay? Hindi nga nila alam ang talagang totoong pagsamba, tapos sa atin pa siya doon, parehas na sila. Tama? Now, ang pinakamaganda rito, maghanap ka ng simbahan na ang pinag-uusapan ay ang power of God to save you. Yun, maghanap ka ng simbahan ka dito. Yung ang pinag-uusapan na yung magandang awitan, yung hindi magaling ang preacher, hindi matalino ang preacher, kundi ang pinag-uusapan, ang Kristong nagliligtas. Yun ang kailangan puntahan. Sapagkat ang anak mo na matikas ang ulo, pwede maligtas doon. By the power of God. Hindi sa power ng mga preacher ngayon ang gagaling magsalita, puro pangako. Pagdating ng panahon, nagbabago ang turo. So be it. Bahala sila, pananagutan nila yan. Now, di nila alam kung ano ba talaga ang pinakatotoong pagsamba sa Diyos. The greater evangelistic power reside in the true worshiping church. Nandoon ang banal na Espiritu. Oo, hindi maganda ang awitan nila, oo, hindi magaling ang preacher nila, pero ang salita ng Diyos ay naipangangaral ng tama, magliligtas ang banal na Espiritu dahil sa kapangyarihan niya. Kaya dito mga kapatid, we cannot come in a private worship. Bakit po? Hindi tayo mga secret agent ng Diyos. Niligtas ka publicly, di ba? Hindi ka po pwede mag-secret agent bilang Kristiyano.
We come public confessing, mga kapatid. Ako po si Pastor, si John Morandarte, nakilala ko ang Panginoon. Gusto ko sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. That is public confession. Amen! Kababaptize lang natin nakaraan. Pero pag sinabi mong, nag-worship naman ako, Pastor, private. Ano yan, secret agent ka? Hindi ka totoong nagsasamba niyan. Kasi ikaw lang mag-isa. Ang totoong pagsamba is a corporate body of Christ praying together, worshiping together, singing together, at sama-sama silang nagpupuri sa Diyos. Yun po ang totoong pagsamba. Okay? So, hindi tayo pwedeng magpunta sa private, kundi we are public confessing that Christ is our Savior. Okay? So, dito po, sa baptism, yung dalawang binaptize natin, di ba, nakita nyo kung paano sila binago ng Diyos. Okay? Pag nagpupunta tayo sa simbahan, mga kapatid, para magsamba, ito po yun, ha? Pag pupunta kayo sa isang simbahan pag Sunday, hindi kayo doon pumunta para tingnan kung anong galing ang pastor, mahababagal ba siya magsalita, kung ano-ano bang sinasabi. Hindi po yan pinupunta nyo sa simbahan. Amen? Nagpunta ka sa simbahan para hanapin mo ang iyong dadalhin na offering para sa iyong Panginoon. Amen? Ano po yun? Listening ear and an obedient heart. Doon na to ang Panginoon kay Solomon. Sabi ni Solomon, Lord, give me an obedient heart. Kaya natuwa siya doon. So, dito po ay sa pagpupunta natin sa isang simbahan na publicly, sabi ko kanina, we confess our sin, di ba? Sa Diyos, at renew ang ating commitment. Lord, last month, hindi ko nagawa ito, Lord. Ngayong Sunday o next Sunday, babalikan ko ang dati kong trabaho na ginagawa ko, nagdadala ako ng bisita para sa iyo. That is renewing our commitment and to love Him, to serve Him more, to obey Him, to hear His word, and to learn about God. Hindi yung bantayan mo ang mga mali ng nagsasalita dito, kundi bantayan mo ano po ang maisusukli mo sa ginawa ng Diyos sa buong buhay mo mula noong January hanggang ngayong December. That is a true worship. Hindi yung pastor, paulit-ulit na lang yung salita na yun. Hindi yan ang pinuntahan mo sa pagsamba. Nagpunta ka sa pagsamba, Lord, eto ang aking buhay. Isinusuko at binibigay ko sa iyo. Kaya mga kapatid ay, as I said, kung bakit ang simbahan, they gathered always and worship God. Bakit tayo nagsisimba? Yun po ang dahilan. Okay? Ang worship natin, sabi ko sa inyo, is a whole. Hindi sa private way natin, okay? Sabi ko sa inyo, we pray together, we sing together, we read the Word of God together, we hear the Word of God, and know better together. Worship is not your own invention. Ang pagsamba po ay hindi yung gusto mong pagsamba, hindi yun. May inuutos doon, binasa nating lahat. Sabihin mo sa mga anak ni Aaron. Kung ikaw si Aaron, sasabihin mo sa mga anak mo. Kung ikaw yung si Miriam, sasabihin mo rin sa mga anak mo. Sino ba si Miriam? Mrs. Di ba? So dito po ay, ang pagsamba ay hindi ang naiisip nating gusto natin. Minsan mga kapatid, may mga taong gustong magsamba, binabaluktot ang Biblia. Pinasusunod ang Biblia. Sabi, pambira, pastor eh, nakakainis yung pastor dyan. Pero mo sabi niya, bawal daw mag-inom. Hindi naman binawal sa Bible. Si Kristo nga nagawa ng alak. Mali ang iyong interpretasyon. Pinahiram sa iyo ang katawan mo, alagaan mo, sapagkat mananagot ka niyan. Tapos sasagot ka, si Kristo hindi po masamang alak yun, mabuting alak yun. Now, worship is treating God how He command us to treat Him. Di ba? Nung mga nangliligaw pa, ako rin nanligaw sa misis ko, kung paano mo siya itinatrato, ganun ka rin itatrato ng misis mo. Ganun din po ang Panginoon, paano mo siya tinatrato pag Sunday. So ganun po yan, po. God is like worship is treating God how He commanded us to treat Him. To love God with all your heart, mind, soul. Okay? Ang word pong worship ay sa Greek ay kineo, ang ibig sabihin, to bow down. Pangalawa, to kiss one hand. Di ba yung mga aso nga natin, kahit pusa, di ba pagdating mo, gaganon yan sa iyo eh. Nag-worship yan sa iyo ang iyong aso at pusa.
Pero alam niyo mga tao, di ko alam ba't di nila naintindihan to. To kiss one's hand. Yung nagbi-bless, di ba? Kaya tinuruan ko nga yung mga kabataan dito, nagbi-bless, nasa kabilang kalsada, Pastor! Hindi ganyan ang kissing toward the hand. Pag nagbi-bless ka, kikis mo yung hand. That's paggalang, reverence, okay? So, why we come together? Number one, to honor God. Bakit kayo nagpunta pag Sunday? Ba't kayo nagsimba? Hindi para pakinggan nyo yung mga sinasabi ng pastor, hindi para bantayan mo mga mali niya. Nagpunta kayo, number one is to honor. Ano daw? Di ba? Inutusan siya eh. Bring ano-anong mga insinso para mabango ang kanyang offering ng kanyang buhay. Romans 12:1 yun eh. Di ba? Now, they come together to honor God. Okay. Ngayon, kung pumunta ka simbahan, dahil may purpose kang iba, hindi ka po nagsamba noon. Okay po ba yun? Hindi ka nagsamba noon. Bakit po? Because worship, pakisulat po ninyo, okay? Write this please. Worship is giving to God honor. Number one. Number two, ang pagsamba, it is giving God glory. Nag-glory ba ang Diyos sa ginagawa natin? Pag Sunday, sabi mo, okay na, Pastor, sige na, tama na yan. Is God glorified pag ganyan ang attitude mo? Did we say amen? Minsan, may narinig ko nun, Pastor, paulit-ulit na lang yan. Yung mga linyada niya. Okay. Pambira. Hindi siya nagbibigay honor and glory. Yan po ang way why you are going to church, to give Him the glory and to worship Him. Yan po ang totoong worship. Okay? To give honor and glory. Okay? So at least mayroon na kayong nakikita dyan. Now, okay? Umpisa na natin. Exodus chapter 34, sabi doon. Tingnan niyo po ito. Bakit kailangan magdarita ng honor at glory? O tingnan niyo po yung verse 34 ng Exodus 30:34. Pakilabas mo ulit saglit. Okay? Sabi doon, nasa Leviticus na yung aking. Okay. 30 verse 34. Okay? Sabi doon, take. Tingnan po. And the Lord said unto Moses, Moses pala, hindi Aaron, sorry. Moses, take unto the, ano daw? Sweet. Ito po yung mga kapatid eh. Pumasok, yung kapatid papasok siya, tapos ikaw na magpapalabas sana. Ano yun? Matamis o nakakasuka? Hello? Tapos, dito pumapasok, dito ka lumabas. Is that a sweet? Hello? Matamis ba yun sa mata ng Diyos? Kapatid mo, kaaway mo, kapatid mo, masama ang loob mo! Amen! Kadugo mo pa. Ang sabi ng Biblia, magdala ka ng mabangong pabango. Tapos ito, nagsimba tayo, puro tayo grudges, puro reklamo. Lord, sabi niyo, hindi tayo nagsasamba, mga kapatid. Okay? Siguro hanggang introduction lang ako eh. Next, sabi yan, ay ekstase, onyx, galbano, mabangong, pabango na may purong ano daw. Because kamang yan, nilalagay yun sa Old Testament para pag-usok nito, pataas yan, aamuyin ng Diyos yan eh. Yun yung masamyo at mabangong testimony ng buhay mo sa harap ng pamilya mo, sa harap ng mga kapatid mo, sa harap ng mga kapitbahay mo. That is your sweat smelling savor given to God. Nagagawa ba natin? Well, pare-parehas tayo. Ang dami nating pagkukulang. May paraan pa naman eh. Now, sabi dyan, inutusan, ano daw po ang utos kay Moses? Ano daw? Mag-enjoy. Tama ba? Magdala. Magdala kayo ng magandang patutuo sa buhay nyo sa kumpanya. Ay, grabe. Galit na kayo? Huwag naman. We're just discussing what God told Moses to bring and worshiping on God's day.
Hindi kung ano-ano ang dala-dala natin dito, sama ng loob, may utang sa akin, di nagbabayad yan. Hindi, kanyan ang dala natin pag Sunday. Amen. To give what? Glory and honor. Pag na-honor mo ang Diyos, ibibless ka kahit hindi ka nag-aaral masyado. Binibigyan ka ng wisdom na pag binasa mo yung lesson, pag exam, 100 ka kaagad. Because God is with you. Mga estudyante ngayon, wala na eh. Dito na ang kanilang ganito. Nagre-review dito. Okay. Bahala kayo dyan. Now, verse 34 again, sabi doon, to make, mga kapatid, ito kaya sabi ko sa inyo, baka hindi ko tumatapos, ang Diyos naglista. Pastor, naglilista mga Diyos. Balikan niyo po verse 34. Look at verse 34 to 38. 34. Let us that. Diba? Magdala ka. Nakalista po yan sa Panginoon, mga kapatid. Okay? Magdala ka ng number 1, 2, 3, 4. Naglista ang Diyos. Ito, Moses, dalhin nyo pag magsisimba kayo. Righteousness. Holiness. Tapos, nagsimba ka, may sama ng loob. Pag uwi mo, mas masama ang loob mo. Did you give God the glory? Did you? Tapos nakita mo pa yung dati mong kaalitan dito. Did you give God the glory? Nagsimba ka pa. Amen po ba? O hindi po ako galit. I'm just preparing what God listed to bring when you worship God on Sunday. Amen po ba? Ako mga kapatid, pag nakita ko yung mga nanluko sa akin dyan, nagdadaan dyan, yung unang kaaway ko dyan sa kanila yan, pinagpaparbasurahan niya dyan, tapos nagkaroon kami ng bilang tao. Sabi ko, Brad! Good morning, Pastor! O, di ba ayos na? Love yourself! Katulad ng iyong kapwa. Amen? So, you know what? Dito po ay paulit-ulit na sinabi ng Diyos. Kung isa-isay natin po, ang daming text, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, namin dyan, okay? Na kakaiba tayo sa hindi mananampalataya kasi tayo po ay kailangan natin ito pag Sunday. Hindi tayo pupunta dito na may mga daladala tayong mga sumpa at galit sa ating mga puso. Jealousy, kaingitan. Dapat pag mayroon tayong kapatid na pinagpapala, maging masaya ka, di ba? Pag may nalulungkot, makilungkot ka. Hindi yung nagagalit ka sa kanya. Dito po ay, sabi ng verse 38 po, pakilabas. Anong ibig sabihin ng verse 38 dito? Okay? Sapagkat dito po sa 34 na tinignan natin, may mga lista ng Panginoon. Ang una, ang insenso po is prescription ng Diyos for use at the altar. Mga kapatid, bakit saan tayo nagpupunta rito? Ito po yung altar. Pero alam nyo, kahit ako mismo naiiyak, naluhod ako rito. Kayo, nakukonvict ba kayo na kayo nagsasamba? Na nakikita nyo, hindi nyo nag-glorify ang Diyos? Why? Naiiyak ako po habang nag-preach. Lord, hindi ko yata nag-glorify ang pangalan mo habang ako'y nagtuturo. Ineffective akong preacher. Kaya po ako'y naiiyak. Sabi ng iba, mababaw ang luha nito para itong bakla eh. No, my friend. Kapag lumuluha ka sa Panginoon na habang hawak mo ang kanyang salita, hindi ka nararapat na magsamba sa kanya dahil hindi mo siya nag-glorify. Amen po ba? Mas natutuwa ka ba na hindi natutuwa ang Panginoon mo? So dito po ay, sa verse yan, to make God listed the ingredients, i-prescribe niya ang insenso for the altar. Ang insenso po dito ay ang ating testimony. Dadalhin natin yan dito sa altar ng Diyos. Kapag tayo nagpipray na, Lord, eto ako, ay ibinabalik ko sa iyo ang glory. Okay? Kaya minsan, wala tayong pinagkaiba sa iba dyan sa labas. Kung gaano sila makasalanan, parang gano'n na rin tayo kasi hindi natin ino-offer ang ating sarili. Di ba? So dito po ay paulit-ulit, God told His Word, verse 38, ang sabi din sa verse 38, kung niyo pong titingnan, okay, 30 verse 38 ay ang ibig sabihin nito, okay, sabi diyan, whosoever shall make like unto that. Anong ibig sabihin yan?
Sa Tagalog, sino mang gagawa ng gaya niyan upang gamitin pabango ay itiwalang ng kanyang bayan? Ano po yung pinagagawa niya sa atin? Anong inuutos ng Bible bilang Kristiyano ka, dapat identified ka na hindi ka katulad nila? Anong pinagagawa? Be ye, number 1. Number 2, be ye separate. Hindi ka magiging holy kung hindi ka separated sa buhay nila. Tama? Nakikibuhay ka na ngayon sa kanila. So, hindi ka separated, hindi ka holy. Okay po, naunawa na po. So, thank you very much. Iwanan na po natin yan. Then, ang verse 24, sweet spices, the purity of Christ. Diba? Kaya po tayo dapat ay mayroong holiness. Kasi yun yung purity ni Christ na daladala natin, you are in Christ. Kung Kristiyano ka, dapat may purity ka. Well, hindi ko alam ang buhay ninyo, mga kapatid. But this one, kapag dumating ka sa bahay, Lord, kapag Sunday pala, kailangan kong pure na harap sa congregation because that is my offering to you, to glorify you and give you honor. Hindi na honor ang Diyos pag mayroon kang daladalang mga sama ng loob. Hindi mo siya mag-glorify dyan. Sinasabi ko sa inyo, maraming nagsisimba ngayong araw na to. Did they glorify God? Nag-worship ba talaga sila? O baka naman, nandun lang sila para, mamaya, event na namin, kakanta na kami. Magaling yung aming quartet. Magaling ako mag-bass. Hindi yan ang nais ng Diyos. Now, sabi dito, verse 38, tells us, be ye separate, that is purification, and worship only belongs to God only, and bring only for what is belong to Him. Ano ba ang pag-aari ng Diyos sa atin? Ito na. Ano ang pag-aari ng Diyos sa buhay mo? Dito naman muna. Ano ang pag-aari ng Diyos sa buhay mo na dadalhin natin sa pag-worship sa Kanya? Ano po yon? Number 1 is, ang ating, ano yun? Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that present your Amen! Yan ang una mong dala doon. Pero ang problema, dala-dala mo nga ang daming dumi doon. Yung sama ng loob mo, di pa naaalis. Ang tagal na yan. Iwan mo na yan sa likod ng simbahan ng Panginoon. Ipakandado mo, padlak mo, huwag mo nang babalikan pag-uwian. Iwan mo na yung mga grudges mong yan, hindi yan mag-aasenso sa iyo. Now, dito mga kapatid ay tingnan natin, ay you should bring only for what is belong to Him. Ang katawang ito, binili niya ng bahal na dugo. Did you not know that you are bought with a price? Pagsamba mo, dala mo ang katawang ito na pure and holy. Okay? So, mga kapatid ay hindi ito basta-basta ginagaya. Yun po ang hindi pwede sa buhay natin. Should not be imitated. Hindi tayo gaya-gaya, gaya mga Pariseo, Saduseo, kung ano-ano pa. Pariseo. Mga Koreano, di ba? So yun po ang, mahilig ng mga ganong salita, no? Seo. We are to set apart for God use only. Kaya kagabi yung men, ay ganda ng usapan namin. Yun ang pinakamasarap na usapan namin mga men kagabi. Nakita namin ang bottom ng aming mga buhay. Ba't kami nandito? Because of Him. Hindi para sa amin. Okay? We are to set apart for God use only. Kaya dito ngayong umaga tayo po nag-worship, nagsasamba, not to get, but to honor Him. Ang iba kasi, ay dito ko gusto mag-attend kasi maganda ang preaching dito. Natatouch ako. Ang tamang pagsamba is to bring honor and to bring glory. Okay, so verse 38 again, na sabi doon na smell, para maamoy. Ito yung patutuo natin. Mga kapatid, buksan natin sa verse, balikan natin verse 9. Pakilabas po ang verse 9, chapter 30, verse 9. Look at this. Tingnan nyo kapag magsasamba daw sila, sabi ng Panginoon kay Moses, ye shall offer what? Tingnan nyo po ang verse 9. Verse 9 please. Huwag kayong maghahandog ng ano daw? Sa ibabaw na yun, o ang handog na susunugin na handog, na butil man, huwag kayong magbuwas ng handog ng inumin sa ibabaw na yun. Ano po kayo'y maghahandog ng hindi banal? Ang English word po ay sa langit na apoy. Bawal kang magsindi ng hindi galing doon sa apoy ng dalawa kasi yun Pag namatay ang kabila, doon ka kukuha sa kabila. Ibig sabihin, hindi mo po pwedeng kunin ng gawa-gawa mo sa puso mo ang totoong pagsamba. Galing sa Diyos ang totoong pagsamba, mga kapatid. Okay? So dito po ay ang ginawa dito, namatay ang dalawang ito, okay? Sapagkat hindi pure ang kanilang nilagay doon na liwanag,
at sila po ay pinatay ng Diyos. Kaya andito po ang utos din sa atin, sa ating mga Kristyano, kapag tayo magsasamba sa araw ng linggo, ay dapat hindi kakaiba ang iyong buhay espiritual. Dapat banal. Ang sabi dyan po ay, word ay, huwag kang maghahalog ng hindi. Ano daw? Ay, pastor, sino ang hindi banal ngayon? Lahat tayo. Kaya before na dumating tayo sa lugar ng chapel, sa bahay pa lang, Lord, if there is any wicked way in me, alisin mo, Panginoon, repress, give me the new spirit, sabi ni David. Diba? Yun po ang totoo niyan. Bago tayo mag-church, linisin natin ang ating mga buhay. That is, no strange incense at no strange fire. Okay? Ang pagsasamba kasi mga kapatid, hindi po yan sa mere pleasure ng flesh o natural man. At lalong-lalo na, ay yung sensual. Nandito ka, nag-enjoy ka sa fellowship, okay yan, walang problema. Kaya lang kung ganun ang iyong pagsamba every Sunday, hindi ka po nagsamba noon kasi ang pagsasamba ay giving to God glory and honor. Pero kung nandito ka lang para mag-enjoy sa mga friends and brothers and sisters, hindi ka po nagsasamba. Okay? So, the difference between ministry and worship ay ganito. Okay? Ito po ang ministry. Ministry, what we do for others. Yan po ang ministry. Worship, what we do for kanino? For God. Yan po ang totoong worship. Kasi hindi dapat dito tayo sa kapwa. We do it for God. Okay? Ministry is coming down from Father to the Son and the power of the Holy Spirit through us to others. That is ministry. But worship is what goes up from us, mula sa ating mga puso, by the Holy Spirit through the Son to the Father. That is our worship. Papunta doon sa Diyos. Now, okay? Iwanan ko na po yung iba. Ito yung pinakamagandang sample. Yung naalala niyo yung babae sa balon? John 4:21. Sabi ng Panginoon sa kanya, pakilabas po, Jesus said unto him, Woman, believe me, makaniwala ka sa akin, the hour cometh when ye shall neither at this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ito ang maganda, verse 22. Verse 22. Okay, sabi ng 22. Okay, sinasamba ninyo ang hindi nyo. Ano daw? Lagyan nyo po ito ng underline sa inyong mga Bible. Ito na ang pinaka siguro sa tingin ko. Okay? Sinasamba ninyo ang hindi nyo kilala. Young ladies, kilala nyo ba ang sinasamba nyo ngayong Sunday? Ay, very good. Ang dami nagsisimba nila, kilala ko sinong sinasamba nila doon. Kaya pag nakita yung pogi at sexy, andun na yung focus. Di ba? Look at this, kung pwede na po ang projector, di ba? Sino ka mabasa dyan? Nakita nyo na po? John 4:23. Kasi ang 23 and 24 ay napaka-critical. Okay? Critical na salita ito ng Panginoon. Biruin mo, for the Father, sikit naghahanap siya. Sa dami ng mga churches sa Pilipinas, naghahanap pa rin ng Diyos. Why? Sabi kasi doon sa verse 21, nagsasamba kayo, mga Hudyo at mga Hintil sa kabundukang ito, nang hindi nyo kilalang Diyos. Okay? Bilisan ko na po. Total, may 2 minuto pa ako. Okay? Ito na po, ang 4. What is an acceptable? Ano ba ang tamang katanggap-tanggap sa Diyos na pagsamba? What is worship in the spirit and in truth? And what is a true worship? What is a spiritual worship? Dito na po tayo, isa-isa na po natin. Okay? Bibilisan ko na lang po. Makinig kayo mabilis. Number 1, ito ang totoong pagsamba at katanggap-tanggap. Number 1, are you ready? Sulat niyo po. Number 1, how important worship is. Okay? Ano ba ang priority mo pag araw ng linggo? Diba? Okay. Ang Biblia, tinawag po tayo sa pagtamba. Exodus chapter 20, 1-6. Pwede pong mga men, mga Bible drill, habang wala ang ating projector. Exodus 20 verse 1. Okay, tag-isa, 6 na lalaki, please, tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, Exodus 20 verse 1. Ito po yung panawagan ng salita ng Diyos sa totoong pagsamba. Number 1, verse 1. Exodus 20 verse 1. Thou shall not... wala na bang mga men? Tatawag ako ng ladies kung walang men. Okay? Exodus 2, 20, 1 to 6. Okay, ako na nga lang. Mabasa. Nahihiya yata kayo. Yan po yung mga batas. Okay, 20 verse... Okay. 20 verse 1 to 6. And God... sige. And God... all His word saying. Number 2, pangalawang lalaki. Sabi ni Brother Hasil, and God spake all this word saying. Verse 2. Silo mo na. Ako naglabas sa inyo doon sa Ehipto, sabi ng Diyos. And then, pagkakalipin, 3, thou shall not have. 4, thou shall not have, make. Gagawa, ha? Verse 5, thou shall not bow down. Ito na po. Thank you very much, kapatid. Ano ang napansin ninyo pag Sunday? Walang magagalit sa akin, please. Kayo nagbasa. Ano ang unang sabi ng Panginoon? Ito po ang panawagan ng salita ng Diyos. Huwag kayong ibang magbabow down. Sabi ng boss mo, mag-overtime ka Sunday, ha? Yes, sir. Look at me. Look at me. Young ladies, pag inutusan ka ng boss mo, Sunday, pasok ka. Yes, sir. Ang sabi ng Diyos, huwag kang babow down. Amen! Ayan na naman, galit na naman kayo sa akin. Yun ang sabi ng Diyos Verse 2. Ano sabi ng verse 2? Verse 2. Ano sabi? Naglabas sa iyo mula doon sa pagkalipin. Nagpagod po ang Panginoon dyan Nagdusa ang Panginoong Jesucristo para bayaran ka sa krus. Pero anong sinasukli natin sa Kanya? Dinurog siya doon sa krus. Sinaksak ang tagiliran niya. At tapos dinukol yung mukha niya. Dinurog, pinainom siya ng suka para lang maligtas ka. Tapos anong sinusukli natin? Thou shall not. Verse 3. Ang dami. Kaya dito mga kapatid, dito pa lang, grabe na ang mali natin sa Panginoon. Okay? So, kaya, grabe mga kapatid. Okay? So, Deuteronomy 5, verse 6. Ito na lang, para mahimas-masan na tayo. Sino po mauna? Deuteronomy 5, 6. Ito yung lesson natin sa camp. Kung hindi ako nagkakamali. 5, okay? Verse 6. Sabay-sabay. Verse 6 ng chapter 5, Deuteronomy. Okay, verse 6. I am the Lord thy God which brought thee out of the land of Egypt, for thou wast bondage. Thou shalt not have. Grabe, ano? At ano po ang sinabi niya sa verse 8? Huwag kang gagawa. Alam niyo yung gagawa-gawa natin? Ito po huwag kayo magagalit sa akin. Minsan may gumagawa tayo ng mga images. Nag-iisip ka, kahit wala kang sakit, parang may sakit ako. Pakisabi mo lang kay pastor, di mo na ako attend kasi parang masamang pakiramdam ko. You are making what? You are making your own images. Tapos sabi mo, gabi na. Baka mamaya mapahamak ako sa daan. You are making your own images. At sinasamba mo, nagbabow down ka. Sumusuko ka doon Okay po ba yun? Okay. Kung di nyo matatanggap, okay lang po. Walang problema. Yun ang aking sample doon. So, namin natin ginagawang, Okay. Deuteronomy chapter 6 na po. Ito na po, para sa mga bata na ito. Deuteronomy chapter 6, 4-8. Okay, yan yung sa camp nating title. Hear Israel, the Lord our God is one Lord. Verse 5, and thou shalt not have love the Lord with all thy God, with all thy heart, so on and so forth. Verse 6, and these words, okay, I commanded thee this day, shall be in thine. Number 1, na binabiolate natin, kayo ba ay sinasa puso ninyo ang salita ng Diyos? Failed. Verse 7, and thou shalt teach them diligently. Tinuturuan ba ninyo mga anak ninyo? Fail again. Nag-RT yung bata. Ayaw ka pong pumasok, ayaw ka pong mag-attend. May kaaway ako sa school. Sige anak, diyan ka na lang, bantayan mo bahay ha.
baka mawala ang bahay, diyan ka na sa bahay, ha? Minsan may ganun eh. Verse 8, thou shalt bind them with their signs upon thine heart. Worship is priority. Anak, may sakit ka sa hindi. Magsasamba tayo. Alam naman ng Diyos kung paano ka pagagalingin bago ka papunta. May kailangan ka. Alam na ng Diyos yun eh. Amen? Alam niya na yun eh. Isaiah 6:1, nakita nila doon, okay? The Lord is sitting upon the throne. Umasa si Isaiah doon sa hari na Kristiyano din. Akala niya okay na buhay niya. Hindi eh. Nung nagkaroon ng problema, nakita niya ang Diyos nandoon pa rin. Naalala niya, oo nga pala, ang dami kong failure. Hindi ko nagagawa. Kaya dito po ay, yung inuutos na ito sa Leviticus, ito po yung mga burnt offering. Pag sinabing burnt offering, susunugin mo. Ibig sabihin, magsasakripisyo ka. Natuwa ako kagabi sa aming mga men. Nakita ko doon ang leadership ng mga asawa. Nasabi nila, Pastor, itong sakripisyong ito binigay ito ng Diyos para maisalin sa mga bata. Biruin mo yung wisdom na yon. Hindi yung galing sa akin. Galing sa Diyos yun. It is a burnt offering, sakripisyo ng magulang, sakripisyo ng nanay, para itong mga batang ito lumaki na nagwo-worship sa Diyos. Hindi, pag inayaan mo ang bata, ay wala na. Okay? At worship is priority. At doon sa Leviticus 1:1-9, they offer burnt offering. Okay? Psalms 95 verse 6, O come, let us worship, and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Verse 7, for it is God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Ang New Testament, mga kapatid, biblical command to worship is priority. Anong text ko po? Romans 12:1. Ito na. Ito na ba? Romans 12:1. Ito na po. Medyo mabilis lang po tayo. I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present what? A living what? Yan po yung susunugin yung insenso. Yan po yung pabango sa Diyos. Nagsasakripisyo ka for the Lord. Oo, kasama na yun sa family. To present your body as sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not what? That is sacrifice. Sakripisyo, hindi nakikigaya sa kanila, sapagkat ikaw ay nagsasambang tao. But not to be conformed to this world, but to be reflective of those who dare na matransform tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? And being renewed day by day by the Spirit of God, ang desire ng bawat nagsasamba sa Diyos is to obey the Word of God every day. Iwanan natin 1 Peter, listan nyo lang 1 Peter 2:5, Philippians 3:3, and Isaiah 6, nandun na po yun. Pangalawa, kanina, how important worship is. Pangalawa, how influential is our worship. Paano tayo nakaka-influensya ng iba? Sa mga anak natin, okay? Ang need to worship is to, na maipakita natin sa Kanya, minsan mga kapatid, hindi maganda yung nangyayari. Bakit po? Ito po yung 4 na dahilan. Bibilisan ko na po, ilistan nyo na lang. Number 1, reason, for kind of worship that not acceptable to God. Ito yung pagsamba na hindi katanggap sa Diyos. Number 1, worshiping a false God. Di ba? Yun po yung verse 21 ng Romans 1:21. Okay, pakalabas po, Romans 1:21. Sabi doon hanggang 23 yan. Ito yung maling pagsamba natin. Like as Romans 1:21. Okay? Yan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ano daw? Ano daw? Kilala natin ang Diyos eh. Sabi mo nga, praise the Lord o worship the Lord. Pero ito po problema. Siya ay hindi nila. Biruin mo yun. Puro bukang bibig, maka Diyos, nagsasama, nagbabasa, nagpipray, naglalahat. Pero hindi nila nilulalhati. That is honoring. Pangalawa, ano daw? Thanking Him! December na, 12 months passed, pero buhay pa tayo. Ang aking friend na pastor, wala na, Pastor Ronnie. Blessing, nandito pa tayo. Okay? Ano pa? Kundi naging wala nga daw. Sunday, mahalaga yung party ni Pinsan. O, punta tayo doon, mga bata. Atin tayo ng birthday, Sunday. Okay, no problem. Okay. Wala yung naging kabuluhan sa kanila. Mga pangangatwiran.
Christian naman kami. Okay. At ano pa po? I-explain ko na po kasi time na. Number 2, nasilista na po, worship of false God, Romans 1:20, 23 to 24 na lang po, 23 and 24, 25. Sige, verse 22. O, 23. Ipinagpapalit nila ang glory ng Diyos na hindi nasira sa mga ano daw? Oh, imahe ng tao. Sabi kasi ni boss, pag wala ako sa Sunday, wala akong bonus. Oh, are you with me? Ginawa na sa akin ng boss ko, sabi ko, boss, alin gusto mo? Malugi kumpanya mo? Papasukin mo ako. Sige, wag na. Akala niya, okay, kahawig ng tao nasisira at mga ibon, mga hayop, mga inanyuan. Nag-create tayo ng sarili nating Diyos sa ating mga isip. Sinusunod natin yon kahit hindi yun ang Diyos. Di ba? Minsan mas Diyos natin ang ating mga trabaho. Wag. Delikado tayo. Ano pa po? That is the wrong form. Exodus 20 verse 4, thou shalt not make any. Di ba? Pero alam nyo, Pastor, grabe ka naman, sobrang higpit mo. Hindi po ako nagsabi, please. Hindi ako nagsabi niya ng Bible. Amen. The Bible says, nagagawa ka ng sarili mong Diyos-Diyosan, tapos sinusunod-sunod mo. Ha? Tapos kasalanan ni Pastor. Oh, my friend, no. Mamamatay ako sa pag-preach, pero never kong ipakakanulo ang aking Panginoon. Magalit kayo sa akin, ayokong magalit ang Diyos sa akin. Amen. That's the Bible says. Diba? Ayan, basahin ninyo, napakalinaw, Tagalog na Tagalog. Next, Exodus 33 verse 8. 32 verse 8 ng Exodus. Tingnan niyo po ito, wrong form. Okay, Exodus 32 verse 8. Di ba? Sila ay madaling ano daw? Sinong conforme? Ako madali akong nagbabago ang isip eh. Napakabilis kong magbago. Sinong conforme dito? Sila ay madaling lumis sa daan ng aking iutos sa kanila. Nung Sunday, Lord, thank you, ang ganda ng spirit ng church. Nung Lunes, nagkaroon ng problema. Nagbago. Okay? Gumawa ng isang hinulmang guya, kanilang sinamba. Next. Okay? Kaya dito mga kapatid, ay sinangtified nila yung mga, kumbaga, binigyan ng katwiran, okay na sa kanila yun. Naggawa pa ng kasinungalingan. Now, many people say they are worshiping God, but worshiping Him in a wrong form. Mali ang pagsamba niya. Lord, kayo naglabas sa amin mula sa pagkakasala, sa kamunduhan, mula sa Egypt. Pero ibang form ang pagsamba natin eh. Okay? Kasi ang gusto natin, please ha, ganun din ako nung ako high school. Ang gusto nating pagsisimba, walang hassle. Alin yon? Hindi ka magpapagod maglakad, ang layo-layo ng simbahan namin, tapos ang liit-liit pa, ang init-init. Gusto yung malaya lang siyang nagsisimba. Pagdating niya, kung hindi siya pupunta ng umaga, hindi siya pupunta ng hapon, malaya siya. That is His God na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Yun ang gusto nilang Diyos. Hindi ang Diyos ng Biblia. Amen! Sapagkat ang Diyos ng Biblia ay galit sa mga taong ang ginugusto at binibigyan ng gratification ay ang kanilang mga laman. Okay? So dito po ay di siya nahirapan magpunta sa pagsimba, di siya nag-offering, di siya nagpe-prayer meeting, lahat na. Kaya kung ano ang gusto niya, nasusunod kasi siya ang Diyos eh. Nagawa siya ng sarili ng Diyos sa kanyang isip. Nagawa ng revolto at sa nasamba niya. So, it is a comfortable God they make of themselves. Komportable sila doon eh. Kasi yun ang Diyos niya eh. Nagawa siya ng sarili ng Diyos. Tama po ba ako? That is what the Bible says. At ito po yung may worship sa kanilang self, may access sa kanilang self, may access sa kanilang perception, yung kaisipan nila. Okay? Matatalino ang mga tao ngayon eh. Ang tawag dito ay therapeutic God. Nagkakaroon ka ng ginhawa, di ba? Natitherapy ka. O sino nagpapatherapy? Ang masahe, di ba? Ang sarap, di ba? So ganun ang Diyos-Diyosan nila. Nagbibigay sila, sarap ng buhay ko. Kahit hindi ako nag-a-attend, Kristiyano ako. That is a therapeutic God. Last but not least, tapusin ko na po. 3. Okay? Unacceptable worship. Mayroon na tayong worship of false God,
wrong form ng pagsamba. Pangatlo, unacceptable worship. Self-style. Yung self ng style. Leviticus 10:1. Okay, Leviticus 10:1, sabi doon, and Rehab and Abihu, the son of Aaron, take, maganda dito, okay. Noon sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha sa kanyang-kanyang suuban, yung kanyang sisidlan ng apoy, at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso, sila'y naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy. Yan na po yung strange. Hindi mula Lunes hanggang Sabado, hindi ka naging banal sa harapan ng Diyos. Anong ginawa sa kanilang Panginoon? Okay? And then, verse 2, at malalaman nyo, pinatay sila. Ibig sabihin mga kapatid, may sariling style yung dalawa. Hindi sumunod sa Biblia. Ito ang gusto ko sa buhay ko. Pag Sunday, ito ang gusto ko. Okay, no problem. Number 4, wrong attitude or wrong posture. Malakay 1:6. Dito na po tayo mag-end. At harinawa, makatulong ito sa inyo. Okay, sa ating pagtatapos, ito na po ang conclusion. Malakay chapter 1. Okay? Asan na ba yan? Nawala yung aking. Okay, balikan natin sa verse. Andiyan na po. Malakay. Okay? Verse 6. Okay? Malakay 1:6. Okay. Ito po, basa. Sabay-sabay. Iginagalang ng anak ang kanyang at ang mga utusan ang kanilang amo. Kung ako ay isang ama, sabi ng Panginoon, nasaan ang karangalan na lapat sa akin? Sunday, nasaan ang karangalan ng Diyos? Next, okay, ako'y amo, nasaan ang karangalan para sa akin? So lahat po yun, hinahanapan sila ng Diyos, pero alam nyo, grabe ng mga ito, sabi, yet you say, pero nagsasabi kayo, Panginoon, saan ka namin niyuyurakan? Saan namin ginagalang ang pangalan mo? Verse 6, kaya sabi dito po, sabi niya, you polluted and defiled, hinahamak niyo ang mga dala ninyong offering ang inyong katawan. Verse 7, ang sabi doon, ang Panginoon inaakusahan sila na nagdadala sila ng ano daw. Verse 7 na po, verse 7. Baka ganito po tayo ngayon. Nag-o-offering tayo ng ating buhay na may problema. Number 1, anong problema? Ang pagkain ito, verse 7, okay? Sabi, okay, verse 8 yata yun, okay? Verse 8 na tayo, kasi sa pagkain yan. Verse 8, harinawa, matuto tayo rito mga kapatid. Kung may honor ka sa tatay mo, sa mayor natin, sa governor natin, lalo dapat sa Diyos. Verse 8, okay, kapag kayo naghalog ng mga bulag na hayop bilang alay, anong tawag dyan? Basahin nyo, di ba? Ayaw basahin, Bible yan, basa. Di ba? Di ba masama yun pag nag-o-offering ka na may problema ang puso mo? Amen? Alisin natin po ito mga kapatid, hindi kayo nakapagsasamba ng ganon. Nag-worship ka pero ang buhay mo, ang puso mo, ang dami mong galit. Hindi ka nagpapatawad. Next. Okay? At kapag kayo naghahanap ng, ano daw? At may? Ano yung sakit? Dito, may sakit sa utak, ayaw magpatawad. Rebellious heart, rebellious mind. Ang dami sakit. Okay? Hindi ba masama yun? That's number, second, pangalawa. Ano pa? Subukan mong ihandog yun sa iyong... Tatanggapin ba niya? Mga kapatid, ito po yung hamon. Are you with me? Listen. Mga estudyante, pagdating sa school, ang tatalino nyo. Ang dami nyong memorize na math, configuration, math formulas. Pero pagdating sa school, pagdating sa Sunday school, ni isang memory verse, wala kayo! Ha? Ang galing mo sa school Number 1 ka sa math, figures. Pero simpleng memory verse, hindi mo alam. Did you giving honor to God? Nag-honor ka ng pilay, nag-honor ka ng may sakit. Minsan ang mga sakit ng mga bata ngayon, utak Anak, gawin mo nga yun at kunin mo nga yun at may ginagawa ko. Sandali na lang kasi. Sakit. Diba? Okay? Masisyan kaya siya, pakitaan siya. Mga kapatid, ito po.
Yung tira-tira mong oras, papagamit mo sa Diyos, kung ikaw ba nagdala sa restaurant, first class na restaurant, dali mo sa bahay mo, halo-halo yung tira-tira. Kakainin ba nila yon? Lalo ang mga bata ngayon, mga masyadong, alam niya, high standard. Pag nakita nila ang pagkain na medyo may mga halo-halo na, ew. Pero simpleng Bible verse, di alam. High standard dito. Pagdating sa puso, failed to give glory to God. Kaya dito mga kapatid, sabi ng verse 8, nagbibigay ka ba sa Panginoon ng tira-tira mong oras, tira-tira mong pera para sa Panginoon, at tira-tira mong talino? Nakakaya. Isang araw harap tayo sa Panginoon, puro lahat pagsamba mo, binigay mo puro tira-tira. Hindi ka ba nahiya sa Panginoon? Puro tira-tira binigay mo sa Kanya. Dahil mas gusto mo doon sa trabaho mo, oras doon lahat. Pagdating sa Panginoon, kulang. Dahil tirang oras mo lang. Tayo magsitayo, tayo magtatapos. Harinawa mga kapatid, ang mga bagay na ito ay makatulong sa totoong pagsamba. Hindi tayo na dito para magbigay ng ating buhay na sira-sira, pilay-pilay. Kung ikaw nga, hindi mo ibigay sa gobernador, tapos ibibigay mo sa Panginoon, mahiya po tayo mga kapatid. Let's pray. Nagilang Diyos, napakabuti po ninyong Panginoon sa umagang ito. Napakaganda po ng tinuro ng Banal na Espiritu, lalo po sa akin, Panginoon. Nahihiya po ako sa inyo. Lahat ng aking offering, pag hindi sira-sira, bulok, hindi ka tanggap-tanggap sa iyo, Panginoon. Hingi po kami ng tawad, Panginoon, sa umagang ito. Lahat ginawa mo pa sa amin sa krus, nagdusa ka, namatay ka. Binili mo kami para kami ay maligtas. Pero sa madaling pagkakataon, nagbabago kami bigla at sinasamba namin ang mga gawa-gawa ng aming isipan. Lord, mahabag ka po sa amin lahat mula sa umagang ito. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, sino po nagnanais, Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga ginagawang pagsambang mali, fragment, wasak-wasak, durug-durug, unacceptable na pag-worship. Tulungan niyo kami, Panginoon, na bago maglipat ang taon, maitama namin ang aming pagsamba. Dagilang Diyos, salamat po sa umaga ito. Nakita po ninyo ang puso ng bawat isang naririto, na narinig ang iyong mensahe. Convict mo po ang mga puso nila, na hindi maglipat ang taong ito, na hindi namin maiayos ang aming totoong pagsamba sa iyong harapan. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pangunahan niyo. Wala kami magagawa kung wala po kayo. I-revive niyo po ang buong simbahan magmula sa akin hanggang sa kalitritang uma-attend. Pangunahan niyo po ka ba? Mayroon po ba sa umagang ito nagnais, Pastor, gusto ko pong makilala ang Panginoon sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya, sa salita ng Diyos. Taas mo ang kanang kamay, pagpipray po kita. Gusto mong maligtas, gusto mong mapunta ng langit. Lahat tayo nagkasala at papunta dapat ng impyerno, pero kung gusto mong maligtas, ituturo namin sa iyo ang daan ng kaligtasan, ang Panginoon. Gusto niyo maligtas? Taas niyo po ang iyong kanang kamay. Salamat po, salamat po. Men, tingnan niyo po kung sino nakataas upang kayo po ay makatulong sa kanila. Pangalawa, malapit na ang ating Santa Cena, ang ating Lord's Supper. Nais mo ba bilang Kristyano, nais mo bang maging kabahagi, mag-transfer dito? Kung ikaw ay totoong ligtas na din, kailangan mo lang na maikabit, magpamembro upang makapag-participate, o kung hindi man, nasa iyo pa rin. Would you like na mamaya po ay kausapin niyo po ang mga officer kung paano ang maging member kung kayo Kristyano na at magpa-transfer? Taas mo ang kanang kamay, pagpipray ko po kita. Sino po ang nanais? Salamat po sa kami na, pwede na pong ibaba. Pwede na pong ibaba. Salamat po. Kung wala na po, tayo po yung manalangin na kailang Diyos. Salamat po. Napakabuti niyo po, Panginoon. Pinaunawa mo sa amin bago magbago ang taon. Every Sunday kami nagsasamba pero wala sa tama. Fail. At higit sa lahat, durug-durug at hindi naman tama. Salamat, Banal Espiritu, sa iyong pagturo. Tulungan niyo po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.